Okay, let's proceed to our scripture. Joshua chapter 1, verses 1 to 9. Okay, kung kayo po ay nandun na, basahin natin. Sabi diyan, and after Moses, Yahweh's servant died, Yahweh spoke to Joshua, son of Nun, Moses' faithful assistant, and said, my servant Moses is dead. Now get up, prepare to cross the Jordan River, you and all the people, lead them into the land that I am giving to the Israelites. Every part of the land where you march, I will give you, as I promised Moses. Your borders will extend from the southern desert to the northern mountains of Lebanon, and from the great river Euphrates in the east to the Mediterranean in the west, including all the land of the Hittites. Joshua, no one will be able to defeat you for the rest of your life. I will be with you as I was with Moses, and I will never fail you nor abandon you. You must be strong and brave. You will lead the people to acquire and apportion the land that I promised their ancestors I would give them. You must remain very strong and courageous. Be faithful to obey all the teaching that my servant Moses commanded you to follow. Do not deviate from him to the right or to the left, so that you will have overwhelming success in everything you undertake. Recite the scroll of the law constantly, contemplate it day and night, and be careful to follow every word it contains. Then you will enjoy incredible prosperity and success. I repeat, be strong and be brave. Do not yield to fear, nor be discouraged. For I am Yahweh, your God, and I will be with you wherever you go. Pwede bang hawakan natin yung kamay ng katabi natin? Hawak-hawak tayong lahat? No? Lahat na magkakatabi po, let's hold our hands together and let us pray. Yang hawak mong kamay na yan, ipag-pray po natin. No, ipag-pray mo na yung katabi mo, ay kausapin ng Panginoon, walang masayang sa mensahe na ating maririnig ngayon. Come on, let's pray. Thank you, Father. Thank you, God, sa morning na ito. Salamat, Panginoon, for your presence. Thank you, Lord God, sa inihanda mo, Panginoong mensahe sa amin. Thank you for the spiritual food. Thank you for the heavenly manna, Father God, that we will be partaking this morning. Lord, dalangin ko ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming mga katabi, sa aming kalagitnaan. Lord, dalangin ko, ihanda mo ang mga puso. Cultivate our hearts, Lord. Make it prepare, Lord God. Panginoon, for the impartation. Panginoon, for the revelation of your word. Dalangin ko, Panginoon, na anumang tangka ng kaaway to distract us, Lord, para, Panginoon, hadlangan kami na hindi mapakinggan at hindi maintindihan ang iyong salita. Ito po'y pinalalayas namin. Lord, dalangin namin na sa lugar na ito, walang ibang maidambana, wala ho, Panginoon, na maitataas kundi ikaw lang. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo. Thank you, Holy Spirit, for your presence. This is our prayer. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yan. Okay, ang mga keywords natin dyan, yung words na get up. Sabi mo nga sa katabi mo, get up. Baka mamaya nandito ka na pero hindi ka pa talaga bumabangon. Hindi ka pa talaga gising. Sabi ng Panginoon kay Joshua, get up. Then another word dyan, yung word na prepare to cross the Jordan River. So get up, tayo na, bangon, at kayo ay tatawid na. Sabi niya sa Jordan River. Then another word dyan na mahalaga, yung salitang march. Sabi mo nga sa katabi mo, march. Magmamarcha na. So hindi lang tatayo. Sabi niya, tatawid kayo, mamarcha kayo, patawid sa Jordan River. Kasi at that moment, nakasettle sila sa isang lugar. No? Nag-aantay sila sa instruction ng Panginoon. And at that moment,
no, namatay si Moses, yung leader nila. Kaya ano sila? At loss sila. Ano ba sila? Magpapatuloy na ba sila? Moving forward? O sila mag-i-stay lang doon? Mag-iintay sila ng kapalit? So, sila po ay merong sitwasyon na confusing para sa kanila at hindi sila hindi sila wala silang ganong initiative para magpatuloy. Kasi yung leader nila mangunguna, yung leader nila na siyang gagabay sa kanila para magpatuloy ay namatay nga. So parang nasa standstill sila. Pero ito, kinausap ng Panginoon si Joshua. Sabi ni Joshua, patay na si Moses at ikaw ang mangunguna sa aking bayan. Sabi niya, get up. No? Sabi niya, ano na kayo? Proceed, prepare to march. Prepare to cross the Jordan River and march. Lakad na. So itong ating talata, ang pinapakita nito, ano man ang sitwasyon natin, namatay man yung leader, no? Ano mang nangyari sa ating sitwasyon na hindi maganda, dapat nagpapatuloy pa rin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-move on ka na. Diba? Meron lang nangyari, ayaw na mag-move on, huminto na. Diba? Si Joshua, sabi ng Panginoon, sige, namatay na yung leader nyo, namatay na si Moses, na napakahirap ng inyong kalagayan, but I want you to stand up, I want you to cross the Jordan River, I want you to march forward going to the promised land. Amen. So ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatan kong moving forward bravely. Moving forward bravely. Kaya pa ulit-ulit diyan sabi ng Panginoon kay Joshua, I want you to be very strong and be very courageous. Magpakatatag ka. Kasi hindi pwede na ikaw ay mag-move forward, na ikaw ay puno ng takot. Dapat tayo po, kapag gusto natin magpatuloy, dapat nandun pa rin yung tapang natin. So mahalaga po ang pag-move forward. Ano ba ibig sabihin ng moving forward? Ano ba ibig sabihin pag sinabi sa atin, move forward? Ang ibig sabihin niyan, to cause or to compel someone or something to advance in position or progress. No, pag sinabing move forward, mag-a-advance tayo sa ating posisyon. Kasi nandyan na sila eh. Ito na yung Jordan River, andito sila sa Pampang, no? Yun na lang ang humahadlang, yung Jordan River, at nandyan na, malapit na yung promised land. Malapit na yung kanilang destiny. Malapit na yung pupuntahan. Kaya hawakan mo yung kami ng katabi mo. Dali, hawakan mo yung kami ng katabi mo. Sabihin mo, baka meron na lang Jordan River sa buhay mo, pero darating ka na doon sa magandang mangyayari sa iyo. Amen. May tatawirin ka na lang. Amen. Sino naniwala, isang tawid na lang, abot kamay mo na. Yung pangarap mo. Amen. Kaya lang, kahit na malapit yan, pagka ikaw ay umano na lang, nag-stand still, ikaw ay nag-stay na lang doon sa kalagayan mo at hindi ka nag-move forward, kahit anong lapit niyan, hindi mo mararanasan yung magandang inihanda ng Diyos sa iyo. Amen. That's why, gusto ng Lord sabihin sa ating lahat, let's move forward. Alam niyo si Satanas kasi, magaling siyang gumawa ng mga kung hindi man distraction, kung hindi man deviation. Alam niyo yung deviation? Distraction, yung guguluhin ka lang. Yung bang seryosong-seryoso ka, aagawin yung focus mo. That's distraction. Pero ang deviation, yung ililigaw ka. Dapat diretso yung lakad mo. Ang mangyayari, may tumawag sa iyo, meron ka napansin, pumunta ka na doon, hindi ka na dumiretso. Yan, merong distraction, may deviation, then meron ding deception. Yan yung mga, as we go along, as we move forward, maraming hadlang, maraming mga pipwede na maglihis atin at hindi tayo makapagpatuloy.
Amen. So, simple lang naman ang gusto iparating ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Dapat magpatuloy pa rin tayo kahit anong nangyayari sa buhay natin. Amen. Akbayan mo yung katabi mo, sabihin mo, magpapatuloy tayo. Amen? Sino yung ganyan na ang kanyang desisyon? Magpapatuloy ako. Amen. Pumalakpak na malakas, lahat ng nagsasabi, magpapatuloy ako. Move forward means you are willing to continue even during great difficulties. Pag sinabing, I will move forward, no? Nandun yung willingness mo, nandun yung determination mo to continue even during great difficulties. Yan dapat ang katangian ng mga anak ng Diyos, lahat ng naglilingkod sa Panginoon, nagpapatuloy kahit na napakatitindi ng mga pinagdadaanan at mga problema sa buhay. Amen. Amen. Sino rito yung nagsasabi, magpapatuloy ako? Sigaw nga, sabay-sabay tayong sumigaw, magpapatuloy ako. Amen. Palakpakan natin ng malakas si Lord. Why we need to move forward? Because moving forward is the only way to avoid decline and failure. Kasi pagka hindi ka na nagpatuloy, yung dalawang yan mangyayari sa iyo. Ano yung una? Magdi-decline ka na. Kahit na ang taas na ng narating mo, kahit maganda na yung nangyari sa iyo, pag huminto ka, ang tendency nun, magdi-decline ka. Kahit nga yung mga magagaling, yung mga skillful, di ba? Pag huminto sila sa pag-i-improve ng sarili nila, ang tendency noon, magdi-decline sila. Kaya nga dapat tayo walang patumanggang pagpapaunlad at pagpapatuloy ng kahusayan. Amen. Kaya tignan ninyo, ano nangyari sa atin ngayon? Dahil tayo puro mga cellphone na mga gadget, puro tayo mga, ano man tawag dito? Yung screen na lang, touch screen. Lahat, pati Bible natin, nasa apps na. Tignan ninyo, magsulat ka ngayon, medyo pangit na. Sabihin mo sa katabi mo, pangit mo na magsulat. Kasi ako totoo rin eh. Ako mismo, alam ko, pangit na yung sulat ko. Kasi nga, hindi na ako, matagal na akong hindi gumagamit ng ballpen sa pagsusulat. Kaya tama yung hamon ni Pastora, hamon ni Pastor Jerel, dapat balik tayo sa ating physical Bible. Tapos pag nag-devotion tayo, wag na sa mga apps natin, notebook uli. Kasi wag hindi mo na pre-practice yan, hindi ka na nag-progress sa iyong pagsusulat, magdi-decline yan. Amen. Baka yung hindi mo na alam paano isulat ang letter A, no? Hindi mo na alam paano isulat yung number 2, number 4, kasi nga hindi ka nasanay. Pag hindi na tayo nagpapatuloy, ang tendency nun magdi-decline. Amen. At ang pinamasaklap pa nun, pag hindi ka na nag-move forward, ang patutunguhan mo na doon, pagbagsak, failure. So ayaw nating mag-fail, we want to move forward. Pagka hindi ka na lumaban, pagkatalo na yon. Amen? Ngayon, balitang-balita yung pagkamatay ni Eman, ni Eman Atienza. Hindi na kasi siya nagpatuloy sayang. Pwede pa namang lumaban. Kaya kung nandoon ka sa ganong sitwasyon, you are anxious right now, you are depressed, wag mong piliing sumuko. Move forward. Magpatuloy ka lang. Amen. Sige nga, akapin mo nga yung katabi mo kung pareho kang lalaki at babae, sabihin mo, huwag kang susuko. Laban lang. Amen. Tuloy-tuloy lang. Amen? Sabi ni Pastora, fighting. Yeah, palakpakan natin si Lord. Wala namang kinaibahan yung generation tsaka generation ngayon. Hindi naman namimili ng henerasyon ng problema at si Satanas. Hindi pwedeng sabihin ng henerasyon ngayon, yung buhay nyo kasi noon, madali. Hindi totoo yun. Grabe nga kami kung gulpihin kami ng mga tatay namin noon, mga hindi lang tatay, hindi lang nanay. Kinikwento ko kila Davey, kila Shine. Habang naliligo ako, pinaliliguan ako ng nanay ko. Bilang na bilang ko 20
pukpok ng tabo. Pak! Ang likot-likot mong bata ka, ang libag-libag mo, pak! Tapos bago matapos yung paliligo, naliligo din ako ng pukpok. Ngayon, di naman kayo nakakaranas ng ganun eh. Simpleng sermon lang. Depressed ka na, papakamatay na ako. Sabi ko, simpleng nasaway lang. Amen? Nasa katotohanan pa ba tayo? Amen? Hindi mahirap ang buhay nyo ngayon. Ang problema lang, actually, na-spoiled kayo. Dahil hindi na kayo pinakilos. Alam nyo kasi nagkaroon ng boomerang effect eh. Sa panahon namin noon, ganun nga kahirap. Grabe, hindi lang mga nanay at tatay ang pumapalo sa amin. Lalo kami, 8 magkakapatid, 6 yung 6 yung nasa taas ko, panganay ko. Lahat yun, may karapatang mamalo. Wala akong kapatid, wala akong kuya na hindi ako nabugbog. O bakit hindi naman ako nagpakamatay? Hindi yun ang naisip ko. Hindi ako yung, magpapakamatay na ako. Hindi yun ang naisip ko. Ang naisip ko, papatayin ko sila. Iba ako eh. De, joke lang yun ha. Ano lang yun? Hindi naman natuloy yun eh. Kasi wala pa akong Kristo noon. Amen? Ang gusto lang ibigay ng diin sa inyo, hindi mahirap ang buhay nyo. Pare-pareho lang tayo. Mahirap ang buhay noon, mahirap ang buhay ngayon. Nasa tamang ano lang yon, nasa tamang pananaw. Magpapatuloy lang dapat. Amen. Amen? So, isa pa nga malakas na palakpak kay Lord para dyan sa katabi mo. Buti na lang, nakapagsimba pa yan. Alam mo, nag-iisip-isip yan, ayoko na. Meron mga ganun eh. Ay, parang, hindi na ako patuloy para naman ganito. Ang hirap. Pero alam ninyo, magpapatuloy ka lang, may magandang mangyayari sa kaduluduluhan. Amen. Isa pang hindi maganda pag hindi ka na nagpapatuloy, hindi ka lang nagdi-decline, hindi ka lang mag-fail. Pangatlong mangyayari sa iyo pagka hindi ka na move forward, matatrap ka na. No? Trap ka na doon sa kasalukuyan mo. Alam niyo bang maraming mga tao ngayon, they are imprisoned by their present situation. They are slave. They are trapped ng kanilang pinagdadaanan. Ganon na ganon yung nangyari sa mga Israelites. Hindi na sila makapag-move forward dahil yung nasa harapan nila ay Red Sea, yung nasa likod nila, vast army of the Egyptians. Mga Egyptian soldiers. So trap sila. Kahit gusto yung nila mag-move forward sa Red Sea, malulunod sila. Pero ang Lord, iba yung pananaw ng Lord eh. Kaya pinagalitan niya si Moses. Sabi niya kay Moses sa Exodus 14:15, pakita nga natin na multimedia. Exodus 14:15. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, and the Lord said to Moses, why do you cry to me? Parang saan yan? Bakit iiyak-iyak ka? No? Kung may mga pinagdadaanan dito, maaaring yan nasabi ng Lord sa iyo, anong iniiyak-iyak mo? Bakit ka umiiyak? Anong sabi ng Panginoon kay Moses? Tell the children of Israel to go forward. Huwag na, tama na yung iyak-iyak. Ang drama-drama eh. Iyak ka lang sandali, punasan ang luha, pero sabi ng Panginoon, move forward. Amen. Muli, akbayan mo yung katabi mo. Dali, akbayan mo. Sabi mo, tama na yung drama. Magpatuloy na. Amen. So, yan ang sabi ng Lord. Tama na yung iyak-iyak. Move forward. Alam nyo, nung nag-move forward sila, kahit na merong Red Sea na punong-puno ng tubig, at tulad din ng Jordan River, alam nyo ba na hindi naman yun kaharaka-raka by the power of God ay binuksan yung Red Sea? Alam nyo na ang ginawa? Yung ginawang move forward ni Moses, lumakad siya doon sa pangpang, no? Kailangan siya mag-move forward. Mula doon sa kinalalagay niya, pumunta siya doon sa malapit na sa tubig.
Kailangan malapit siya sa tubig eh. Tsaka niya, inano yung kanyang baston, yung kanyang rod. No? Kaya nung nag-move forward siya at tinutok niya yung kanyang baston, bumuka yung tubig para makapag-move forward talaga sila. Pakinggan niyo ako mabuti ha. Listen, listen. Alam niyo ba na kapag tayo ay nag-move forward, dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon, yung mga nakaharang sa atin bubukas at mag-give way so that we can move forward to our destiny. Humakbang ka lang, magpapatuloy ka lang, dahil habang nagpapatuloy ka, bumubukas ang anumang mga dagat na nakaharang sa buhay natin. Pero kapag ikaw ay tumigil na, pag ikaw ay sumuko na, yung dagat na yon nakahadlang, hindi talaga bubukas. Pag wala kang ginawang movement, pagka wala kang ginawang pagsulong, those hindrances will remain intact. Amen? Amen? Parang ano lang yan sa driving yan eh. Sino rito ang mga drivers? Taas ang kamay ng mga nagda-drive. Kahit bomb car. Kaya kami kasing mga driver, as sinasabi mga kay Pastora, ano yan eh, kapag nandun ka sa intersection, nag-aalanganan yan kung sino yung mauuna. Di ba? Kaya diyan nagkakabanggaan eh. Ang principle diyan, dapat kapag ikaw ay pagka halimbawa may mga ganon, may parang magkakasalubungan o kaya magkakagitgitan. Ako kasi pinapakita ko doon sa mga ibang driver ng cars na ako determinado ako magpatuloy. Hindi ako talaga pero hindi naman mabilis na mabilis. Mabagal na mabagal, pero dire-diretso. Ang mean ko noon, pinapakita ko sa kanila, I am determined to continue. No? Para hindi na sila magpatuloy. Para hindi sila ako maharangan at hindi ako mahadlangan. Ganon din sa spiritual realm. Pag nakikita ng kaaway natin that we are determined to move forward, sila po ay humahawi. Sila po ay nag-give way. Amen. Sino po ang gusto makaranas noon? Maging mabilis at maging accelerated yung iyong progress because you are decisive to move forward. Amen. Alright? Sabi nga ng isang matalinong tao, if you cannot fly, then run. Kung hindi mo kayang lumipad, tumakbo ka. If you cannot run, then walk. Kung di mo kayang tumakbo, di maglakad ka. If you cannot walk, then crawl. Pag di mo kayang lumakad, di gumapang ka. Sabi niya, but whatever you do, you have to keep moving forward. Nagigets niyo po ba? Hindi ka mamakalipad, hindi ka mamakatakbo, hindi ka mamakalakad, hindi ka mamakagapang, but anuman daw, sa anumang paraan, you need to keep moving forward. Amen. Amen. Patuloy lang, tuloy-tuloy, kahit anong mangyari, kung kinakailangan, magpagulong-gulong ka para lang makapagpatuloy ka. Amen? Tingnan mo ngayon katabi mo, gumagapang na ba yan? Tingnan mo ngayon katabi mo, gumugulong na ba yan? Lumalakad, tumatakbo, o lumilipad pa? Mahalaga, patuloy tayo. No? Nagpapatuloy tayo. Isang malakas na palakpak sa Lord. Okay, based on the scriptures that we have read, pag-aralan natin how to move forward bravely. Okay? Paano ba tayo magpapatuloy ng may katapangan? Number 1, sabi diyan sa verse 2a, my servant Moses is dead. Now get up, prepare to cross the Jordan River. Sabi ng Panginoon kay Moses, patay na yung patay na yung aking alipin, ang aking lingkod na si Moses. Then get up. Prepare to cross the Jordan River. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Wala na, hindi na kayo mapapangunahan ni Moses. Tapos na yung era ni Moses. Moses is a thing of the past. Hindi nyo na pwedeng intayin pa si Moses dahil wala na siya. Nakalipas na. No? Pag namatay, lipas na eh. Tama po ba yan?
Kaya nga habang nabubuhay tayo, gawin na natin lahat ng mabuti, lahat ng paglilingkod sa Panginoon. Kasi pag namatay ka, lipas ka na. Amen. Ang tawag sa iyo, history ka na lang. Amen. Kaya sabi ng Panginoon kay Joshua, wala na, patay na si Moses. Moses is just a history, then move forward. Cross the Jordan River. Stand up. So number 1, paano tayo mag-move forward? Ang una natin gawin, we need to forget your history. Number 1, forget your history. Pag sinabing history, your past. No? Wala na, nagbago na. Things had changed. Moses had died. The wilderness was behind them. And they are standing behind the wilderness. No? It was time for them to let go of the past and move forward. Lahat kasi ng pinagdaanan natin, past na yon. Amen. Marami kasi sa atin, hindi makawala sa nakaraan. Sino ba rito yung kinakausap ng Lord ngayon? Kailangan nating kalimutan na at iwanan na ang nakaraan. Pwede tayong matuto sa nakalipas, pero hindi tayo dapat affected pa ng nakalipas. Sino dyan yung kapag ka nakwento yung ano, kasi kinukurot ako, umiiyak pa. Ilang taon na nangyari yan? 30. Grabe naman. 30 taon na affected ka pa. We should not be influenced and affected by the past. Amen. Dapat move forward na tayo. Move on na. Alright? Muli mong akbayan yung katabi mo, sabihin mo, move on na. Kailangan kalimutan na natin kung ano man yung nakaraan. Nakaraan na yun eh. Meron nung nagkwento, no, minsan na, sino sa inyo, yung nakaranas pa at nakaabot pa nung, pag mga piyestahan, at meron tinatawag na yung akyata ng Palosebo, ba tawag doon? Mga kabataan, nakaabot pa ba kayo ng Palosebo? Ay, yung mga na lang, mga millennials. Pero mga Gen Z, hindi na nakaabot ng Palosebo. Yung kawayang mataas na mataas, tapos may bandera yung sa tuktok. Ang doon, kung sino makarating doon sa tuktok at makuha yung bandera, yun yung panalo. Parang andali lang, kawayan lang eh. Mga kawayan naman, may buko-buko yan eh. Kung may malaunggoy ka, madali mo akyatin yun. Kasi nakaganong ka lang, oh. Tapos, unti-unti makaakyat. Kaya lang, ang twist doon, yung kawayan, pinapahira ng grasa. Kaya ang dulas-dulas. Parang katulad din ng agawang buko. Yung buko, papaliguan ng grasa. Kaya kahit hawak mo na, nawawala. Ganon din sa Palosebo. Hindi ka talaga makakaakyat kahit kalahati sa sobrang dulas. So mayroong isang ganong contest din sa Amerika. Ang kanila naman, bakal talaga. Tapos, ang taas ng bakal ay 40 feet. Sabi talagang ang taas no, parang yon? Parang tatlong palapag ng building. Yan ang kataas. Tapos, hindi lang yung makakarating doon sa taas ang mananalo. May kasunod pa yon. Merong 10 nakabitin na rope, lubid, no, doon sa tapat nung nung pole na yon. Ang gagawin ng makakaakyat sa dulo, aabutin niya yung rope. No? Bibitaw siya doon sa pole at aabutin niya yung rope at tapos pupunta na naman siya doon sa another rope hanggang sa marating niya ika-10, yun ang mananalo. Biro mo 40 feet. So, lahat tatakot, no? Merong nakakalahati lang. Tapos pag nakakarating sa dulo, nagpapadulos pa baba, ayaw na magpatuloy. So, merong isang teenager na babae, medyo slim siya, lightweight siya, kaya kahit na makarating siya sa taas, hindi umuuga yung pole kasi kayang-kaya siya dahil magaang. So, parang siya naman nanalo, nakarating siya sa dulo. Kaya lang, ang nangyari,
nung nandun na siya sa taas at tumingin siya sa baba, nalula siya. Doon siya natakot. Kaya ngayon, nakayakap talaga siya ng todo-todo doon sa sa pole, doon sa doon sa bakal, sa tubo. Ayaw niyang bumitaw, ayaw niyang kunin yung rope kasi tatakot siya dahil napakataas. Sabi nung sabi nung coach niya, sabi niya, kasi naman meron naman siyang ano bang tawag doon? Yung tali, harness, o yun. Hawak-hawak ng coach niya. Sabi niya, wala pang napahamak sa mga sa mga alaga ko. Kamag-alala. Sabi niya, sige na, kunin mo yung rope, lumipat ka, bitawan mo na yung pole para makatawid ka dun sa mga ropes. Ayaw talaga makinig ng bata kasi talagang every time makikita niya, sabi niya, pagka ako bumagsak dito, lagapak talaga, hindi ako mabubuhay. Kaya ang tagal-tagal, ganon. Yung kanyang nakikitang takot, nananaig kesa doon sa encouragement ng kanyang coach. So finally, siguro nakahugot siya ng tapang. Unti-unti niyang binitawan yung isang kamay niya at inaabot niya yung rope. At nung nagdesisyon na siya na bitawan yung poste, yung bakal, inabot niya yung rope hanggang sa nakapaglipat-lipat na siya. Hanggang nakarating siya doon sa ikasampung lupit na dapat niyang marating. Pero anong kailangan niya munang gawin? Bitawan yung bakal na poste, yung pole. Amen. Hindi siya makakapag-move forward until iwan niya yung pole. Amen. Marami sa atin, hindi tayo makapag-move forward kasi hindi natin maiwanan yung ating nakaraan. Amen? Amen? Muli hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Sabihin mo, tama na, iwan mo na yan. Tandaan niyo po ito. Tandaan niyo to. The past is a place of reference. Pag sinabing reference, yun nga, meron ka matututunan. Ito yung nangyari nung nakaraan Dapat hindi na natin gawin to. Pwede nating ulitin yun kasi maganda naman. So, the past is a place of reference, not a place of residence. Ulitin ko po yan. Ang nakaraan ay lugar para matuto, pero hindi siya lugar para istambayan o tirahan. Amen. Don't settle on your past. Let it go. Amen? Sana kantahan ka ni sino ba yung kumanta ng Let It Go? Sabi mo sa katabi mo, let it go na. Iwanan mo na yon. Because when you're always looking backward, you cannot move forward. Pag lingon ka ng lingon sa nakaraan, hindi ka talaga makakapagpatuloy papunta sa kinabukasan. Tandaan po ninyo, ang nakaraan tapos na yon, di mo na mababago yon, mas maganda yung kinabukasan. Kaya dapat magpapatuloy tayo. Amen. Isang malakas na palakpak kay Lord. Alam nyo ba kasi, yung iba, sanay na lingon sa nakaraan, tinitignan lagi, inaalala lagi. Ang problema, kapag lagi mong inaalala yung nakalipas, most of the time, hindi ka naman, may mga iba na kapag nilingon, nagpapasalamat, pero majority ng tao, kapag nilingon ang nakalipas, ang nararanasan nila regret. Tama? Sana. Sana ginawa ko to. Sana nung buhay pa si mama. Sana hindi ko na lang inaway yung asawa ko para hindi kami nagkahiwalay. Sana hindi ako gumawa ng bagay na ito na hindi sana nalugi yung negosyo ko. Every time you look at the past, ang resulta nun, regret. Amen? Kaya hindi maganda because regret, is always the cause of pag lagi ka nagre-regret, yan ang common cause of retreat. Lagi kang paatras, hindi ka makakapag-move forward. Kaya tama si Paul, yung kanyang ginawa, Philippians 3:13. Maanin niyo ako, Philippians 3:13. Sabi niya, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind
Forgetting the past and straining forward, moving forward to what lies ahead. Kaya si Pablo, talagang napakabilis ng kanyang progreso. Si Pablo hindi naging biktima ng sirkumstansya, ng mga problema. Kasi anumang naranasan niyang problema, iiwan niya na yon. Forgetting what lies behind and straining forward, moving forward for what lies ahead. Iwan na, kalimutan na natin ang ating nakalipas. Amen. Ang nakaraan na, ang asikasuhin natin, yung kasalukuyan at yung hinaharap. Amen po ba ron? So that's the way for us to move forward. We need to forget the history or your history. Number 2, verse 2b, verse 3, verse 4, and verse 6. Sabi diyan sa verse 2b, you and all the people lead them into the land that I am giving to the Israelites, meaning the promised land. Sabi ni Lord kay Joshua, lead them, move forward. Huwag kayo mag-stay dito. Magpatuloy kayo. Samahan mo, pangunahan mo ang aking bayan papunta sa lupaing ipinangako ko sa inyo. Verse 3, every part of the land where you march, I will give you, as I promised Moses. Your borders will extend from the southern desert to the northern mountains of Lebanon, and from the great Euphrates in the east to the Mediterranean in the west, including all the land of the Hittites. Verse 6, you will lead the people to acquire and apportion the land that I promised their ancestors I would give them. Kanina, para tayo makapag-move forward, we need to forget the past. Ito naman, sabi ng Panginoon sa kanya, ito yung mga ito yung mga ibibigay ko sa inyo. Ito yung mga patutunguhan ninyo. Ito yung destiny nyo. Ito yung mararating nyo. Kailangan nyo lang magmarcha. Kailangan nyo lang na magpatuloy crossing the Jordan River. Dahil kapag nag-move forward kayo, sabi ng Panginoon, no? Ito yung mangyayari sa inyo. Ito yung maka-acquire nyo yung mga destiny. Promised land. The land of the Hittites. No? Yung mga land sa Mediterranean, sa Euphrates. Grabe. Anong pinapakita ng Panginoon dito? Ini-encourage niya, in-inspire niya si Joshua na merong magandang destiny ahead of you. That's why you need to move forward. Amen. Kaya isa pang makakatulong sa atin para mag-move forward. Pangalawa, hindi lang forget your history. Number 2, pursue your destiny. Sabi mo sa katabi mo, pursue your destiny. Pag hindi mo alam kung ano ang purpose ni Lord sa iyo, hindi mo alam kung ano ang destination mo, yung patutunguhan mo, talaga nga maglilinger ka. Talaga nga papaikot-ikot ka sa buhay, hindi ka magpa-progress, hindi ka mag-move forward because wala ka namang tinatanaw na destiny. Wala ka naman nakikita na magandang patutunguhan. Kaya nga ang unang dapat nating asikasuhin, know your purpose. Ano ba destiny ng Lord sa iyo? Ano ba mga magandang mangyayari? Kaya kami ni Pastora, hindi kami tumigil kasi alam namin, eto yon, maganda yung destiny ng family in Christ. Ilalaban namin yon, magpapatuloy kami. Amen? Pero kung wala kami nakikita na magandang patutunguhan, baka hindi rin kami lumaban, baka sumuko rin kami, baka hindi na kami nagpatuloy. Kaya salamat sa Panginoon, by showing us our good destiny, pwede ho tayong makapagpatuloy sa atin hong lakarin, sa atin hong lakbayin. Okay? Remember this. Your destiny is greater than your history. Bakit ka lingon sa iyong nakaraan? Ang dapat na tinitignan mo yung iyong destinasyon. Yung iyong magandang patutunguhan. Amen? Your destiny is greater than your history. Moving forward is setting your eyes into your destiny. Kaya ka nga nag-move forward kasi mayroon kang tinitignan. Parang mga mananakbo lang yan. Parang mga runner. No?
Kaya sila lalong nagpapakabilis, lalo silang nagtitiis, tuloy-tuloy sila sa pagtakbo kasi nakikita na nila yung finish line. Hawakan mo nga yung kamay ng katabi mo, dali, tanungin mo siya. Nakikita mo na ba yung finish line mo? Malagay kung wala ka nakikitang finish line, mapapagod ka. Hindi ka na magpapatuloy. Parang katulad ng isang swimmer, no? Na tumawid sa Catalina, nakalimutan ko anong tawag, diba sa isang karagatan siya, pangalan ay Catalina. Nag-set siya ng record. Na yun ay lalangoy niya from the port na pinanggalingan niya going to the other port. Medyo mahaba. Wala pang nakagawang swimmer na matawid yun. So siya, babae siya, tinry niya. No? May mga cameraman, may mga bangka, may mga lansya na sumusunod sa kanya, finifilm yung kanyang endeavor na makapag-set ng record. Kaya lang, during the time na ginagawa niya yon, biglang sumama yung panahon. Nagkaroon ng fog, makapal na fog. Kaya habang lumalangoy siya, wala siya nakikita. Hindi niya nakikita yung pupuntahan niya. Pakiramdam niya, walang nangyayari sa kalalangoy niya. Pakiramdam niya, malayong-malayo pa siya. Kaya sinenyasan niya yung kanyang mga kasamahan, titigil na siya. Gagawin niya na lang sa ibang panahon. Pero nung nagulat siya, nung huminto pala siya, ilang metro na lang nandun na siya sa finish line. Ang hirap talaga, tatamarin ka, manghihina ka, wala kang motivation, wala kang passion to continue, to move forward kapag wala kang nakikita na patutunguhan. Amen. Amen? Kaya hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, alamin mo kung anong plano ni Lord sa iyo. Know your purpose, know your destiny. Alam mo ba, whether you like it or not, you carry an inviolable destiny. No? You are not permitted to live a stationary life. Sa totoo lang, tayong mga anak ng Diyos, kainggit-inggit sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos, yung uri ng destiny natin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, napakaganda ng patutunguhan mo. Sino naniniwala, maganda patutunguhan niya? Palakpakan natin si Lord kung naniniwala tayong maganda yung patutunguhan natin. If you know that, if you are convinced na napakaganda ng destiny mo, then keep moving forward. Walang dahilan para huminto ka. Dahil habang humihinto ka, habang ikaw ay hindi nagpapatuloy, lalong tumatagal yung manifestation or accomplishment o reality ng iyong destiny. The journey to destiny is often filled with obstacles, delays, opposition, and distractions. Reaching your God-ordained destiny requires more than wishful thinking. It demands determination, discipline, focus, and faith to move forward. Marami talagang hadlang, hindi naman yan ibibigay ng Lord sa atin, ng kaaway sa atin ng walang laban. Talagang bago natin makuha yan, gagawa siya ng lahat ng pwede niyang gawin para tayo ay i-distract, i-deviate, at i-deceive. Yan yung gagawin niya. Maglalagay siya ng mga roadblocks, maglalagay siya ng mga threat, maglalagay siya ng mga dangers para tayo po ay matakot at hindi magpatuloy. Pero kung tayo po ay determined, disciplined, nakafocus, at meron tayong faith to move forward, mararating natin yung napakagandang destiny natin. Amen. Alam nyo ba, ang destiny, yan ang nagsiserve as a magnet that pulls us forward. Panghatak natin yan eh. Parang kinakawayan tayo ng destiny natin. Pagka alam mo pagka tiyak ka sa destiny mo, yun nagsasabi sa'yo, dali, sige pa. Ano ka pa? Tiis-tiis ka pa. Sige lang, tuloy-tuloy ka lang. Andito ako, naghihintay ako sa'yo. Amen. Meron ba kayong ganon?
Parang mga nanay, yung mga anak na sinali sa takbuhan, mga baby, yung mga nanay, baby, baby, halika rito, baby. Kasi yun yung ano nila, yun yung panghatak para yung mga anak ay magpatuloy sa pagtakbo at paglapit sa Kanya. Amen. Amen. When you know your destiny, you have a magnet. May panghatak sa iyo para ikaw ay mag-move forward. Amen? Sabi nga ni Seneca, destiny leads the willing and drags along the reluctant. Ganda nung sinabi niya, no? Yung destiny raw, yun naglilid doon sa mga willing, doon sa mga handang-handa, at siya rin ang humihila doon sa mga reluctant, yung mga hindi sigurado, hindi ganun kadeterminado. Mahalaga, you know your destiny. Because your destiny will lead you, no? And yung destiny will drag you para makapagpatuloy ka. Okay, muli pa si Pablo sa Philippians chapter 3 verse 14. Kanina yung binasa natin verse 13. Sabi ni Pablo sa verse 14, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize. Ayon, meron siyang nakikitang destiny. For which God through Christ Jesus is calling us. Yan din si Moses, kahit hirap na hirap siya, no, sa pakikipag-banggaan kay Parao, hirap na hirap siya sa paglilid sa mga Israelites, pero nagpatuloy si Moses. Bakit siya nagpatuloy? Sabi sa Hebrew, nakikita niya kasi yung gantimpala, yung destiny na inihanda ng Messiah para sa kanya. When the reward, when the destiny is clear to you, you have all the reason to keep on going, to move forward. Amen. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, dapat talaga may mga dreams ka, dapat may mga natatanggap ka kay Lord na mga revelations ng kanyang purposes and plans for your life. Ganyan din ang sabi sa Habakkuk chapter 2 verse 2, Then the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain on tablets that he may run who reads it. Ano ba yung vision? Ayun yung pangitain, ayun yung mga tinatanaw para sa kinabukasan. Sabi niya, isulat mo yan ng maliwanag para lahat ng makakakita, tatakbo sila patungo doon sa vision na yun, patungo doon sa destiny na yun. Kaya ang isang tao pagka merong malinaw na destiny, yun yung kanilang yun yung nagpapatuloy sa kanila sa takbuhin at lakaran dito sa buhay. Alright? Yun yung number 2. Number 1, forget your history. Pangalawa, pursue your destiny. Pangatlo, verse 7 and 9. Sabi dyan sa verse 7, you must remain very strong. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat matatag ka. You must remain very strong and courageous. Matatag at matapang. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang matatag at matapang? Alright, kung nakikita mo mukhang matatag at matapang, pwede bang palakpakan mo si Lord ng malakas para sa buhay niya? Alright? Sabi diyan ng Panginoon, you must remain very strong and courageous. Verse 9, ito yung verse 9. I repeat, be strong and brave. Maging matatag at matapang. Do not yield to fear, nor be discouraged. Ang isa sa mga matitinding kalaban ng mga taong gustong magpatuloy ay takot. Yung pagkakaroon ng, ano ba sa Tagalog ng discouragement? Panlulumo. Amen? Siyempre, pag nanlumo ka na, pag natakot ka na, pag nag-alinlangan ka na, kapag ka ikaw ay nagwo-worry na, mahirap talaga magpatuloy. Kaya marami ho talagang, maraming tao, nagpapaikot-ikot na lang sa buhay. Kahit sa Christian life nila, sa spiritual life nila, hindi nag-grow kasi kinakain ng mga alalahanin sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala tungkol sa kakainin. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susuotin. Huwag kayong mag-alala tungkol sa titirahan. Kaya dinidil ng Panginoon yun eh.
Dahil alam niya na ang pag-aalala, ang takot, nakakapanpalumo at pag nanlumo ng isang tao, nahihirapan ng magpatuloy. Amen? Buti ng katabi mo, lumalaban pa, no? Diba? Sabi mo, buti na lang kahit na nag-aalala ka, umattend ka pa rin. At narinig mo tong mensahe na ito. Amen? Sabihin mo sa kanya, kailangan mo mapagtagumpayan yung takot at pag-aalala na yan. Amen? Natatandaan niyo pa ba yung message natin last Sunday? Nothing to fear. Walang dapat ikatakot. Kaya tignan niyo si Lord, ito talaga yung mensahe niya sa family in Christ. 2 linggo na magkahanlin tulad yung ating pinag-aaralan. No? Pangatlo na dapat natin gawin so that we can move forward. Number 3, subdue your anxiety. Subdue your anxiety. The enemy is using fear to control, manipulate, and hinder us from moving forward. Ginagamit ng kaaway ang takot, ang pag-aalala, para tayo pigilan, no? Para tayo manipulahin, para hindi tayo makapagpatuloy, para tayo po ay mabalaho na sa ating kalagayan ngayon. Tandaan niyo po, fear paralyzes us, immobilizes us, and causes us to question if we will move forward or not. Totoo naman yan, di ba? Ang takot nakakaparalisa. Dahil sa takot, di ka na makakilos, na-immobilize ka na. Kaya kailangan nating pagtagumpayan. Kaya sabi ng Panginoon, be strong and be courageous. Ang hirap talaga kasi sa panahon ni Joshua at saka ng mga kasamahan niya, mga sundalo niya. Kasi ang kasunod nito, nautos ng Panginoon, ikutin ninyo ang Jericho, Wall of Jericho. Grabe kung nakakatakot yun eh. Baka kung tayo yun, di tayo makakapag-march. Halimbawa, sabihin ng Lord, ikutin ninyo ang Spratlys Island. Grabe yung mga kanyon, di ba? Yung mga machine gun, yung mga missiles ng incheck. Nakatutok sa atin habang mga nakabangka tayo, nakabarko tayo, umiikot tayo doon sa Spratlys Island. Or doon dito sa may Sambales, ano nga ba yung lugar na yan? Sa Masinloc. No? Pag ginawa natin yan, baka walang makakagawa sa atin. Kahit nga yung mga matatapang nating mga sundalo. Hindi nila, hindi sila makalapit-lapit doon. Dahil sa military prowess ng China. Ganon din, ang Palestine during that time, and Jericho, a very fortified place. Yung mga mandirigma niya, napakarami at handang-handa, nakaamba sa kanila. Kaya nung iniikot nila yon 7 days, 7 times a day, kung wala silang, kung hindi nila nasubdue yung kanilang fear, yung kanilang anxiety, hindi sila, baka yung isang araw lang, yung isang ikot lang, di nila matatapos. Pero nakapag-move forward sila, dahil kinalma nila yung sarili nila, may mga sinabi si Lord sa kanila, ang sabi ng Lord sa kanila, huwag kayong matakot. Kasi yung mga nandyan sa loob ng Jericho, ang totoong takot sa inyo. Huwag kayong matakot doon sa mga takot sa inyo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, dali sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba yung problema mo? Hindi sabihin mo, alam mo ba yung problema mo? Takot sa'yo. Kaya lang tumatagal yan kasi takot ka sa kanya. Huwag kang matakot doon sa takot sa'yo. Amen ba ron? Kaya nung malaman nila na takot pala yung mga tao sa Jericho sa kanila at pinangakuan sila ng Panginoon na sasamahan sila, hindi sila mapapahamak at sila'y magtatagumpay sa kaduluduluhan. Kaya wala silang katakot-takot. They move forward at lumakad sila ng lumakad. Inikot nila ang Jericho. At doon sa ikapitong araw, ano nangyari? Boom! Bagsak ang wall of Jericho. Marami sa atin, pakinggan niyo ako marami nang babagsak na mga problema sa buhay mo, mga hadlang sa buhay mo, guguho na eh. Kaya lang hindi ka nagpapatuloy sa paglakad. You need to keep
moving forward. Para yung wall of poverty, yung wall ng mga pagkasira ng tahanan, wall ng bisyo, no? Wall of addiction. Maraming mga wall sa atin na maaaring bumagsak kung magpapatuloy ka lang. Amen. Kaya ako, nagpupuri talaga ako sa Lord. Salamat dahil tinulungan niya ako magpatuloy. Kahit anong hirap, kahit walang pera, kahit na munggo lang kinakain namin for 1 week. I keep on moving forward, serving the Lord. Ngayon, nakita ko bumagsak na yung wall of poverty. Amen? We are now living in prosperity, living in abundance, because gumuho. Maraming guguho sa iyo, magpapatuloy ka lang. Amen? Hawakan kami ng katabi mo, sabihin mo, move forward, tuloy-tuloy lang. No? Fighting! Sabihin mo sa katabi mo, fighting! Psalms 23 verse 4. Tingnan niyo po itong sinabi ni David dito. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. No? Kinumpara niya yung sarili niya sa tupa. Sabi niya, nagpapatuloy ako, lumalakad ako, kahit na yung dadaanan ko ay madilim na bangin. Kahit na para bang ang kaharap ko ay kamatayan, nagpapatuloy ako. Sabi niya, I walk. Sabi mo nga sa katabi mo, walk. Even though I walk through the darkest valley, I fear no evil. Yun ang maganda sa kanya. Hindi ako natatakot. Bakit siya hindi natatakot? Pakinggan nyo, bakit hindi siya natatakot? For you are with me. Alam na alam ni David, kahit pabangin yung kanyang mga nasa paligid, kahit ba may mga banta na siya ay mapapahamak, kahit kamatayan pa yung kanyang haharapin, hindi siya natatakot, nagpapatuloy lang siya, patuloy lang siya. Bakit? Alam niya, kasama niya ang Panginoon. Amen? Sige po, lakasan natin yung palakpak na yan. Na-overcome niya yung fear niya, kaya nagpapatuloy siya. Alam niyo, kaya pag takot ka, ang hirap lumakad. Amen? Ang hirap umakbang. Ang hirap magpatuloy. Pag takot ka kasi, nanginginig yung tuhod mo. Di ba? Pag takot ka, halimbawa nga, di ba, kapag ka ikaw ay na ganito karaming tao, no? Tapos binigyan ka ng assignment. Bagong-bago ka pa lang, ikaw yung magpipreach dito. Siguro hindi ka na makakanta. No? During the worship time, hindi mo na mabuksan yung labi mo, hindi mo mataas ang kamay mo. Kasi nga, ang takot, ang kaba, ang pag-aalala, iaano ka niyan, immobilize ka niyan eh. Eh lalo na pagka i-introduce ka na. Ngayon po, ang ating tagapagsalita, no? Sino ba kakilala ko rito? Ay, si Wilson Sularte! Grabe, ngayon lang niya magagawa. Di pa nga siya nakapag-turo sa simbarangay. Ano na kagad? Promoted. Sunday service kagad. Main pa. No? Siguro si Wilson hindi makahakbang. Kasi nga, ang takot at pag-aalala, pinipigilan niyan yung paa natin. Pinipigilan tayo niyan para magpatuloy. Kaya dapat nating pagtagumpayan. Sabi ni Lord, be strong, be courageous. Amen. Kasi kung walang tapang at hindi malakas ang loob mo, hindi ka makakapagpatuloy. Paano ka naman magiging matapang? With the assurance the Lord is with us. Amen. Nalala ko, tinanong minsan si General George Patton during the World War II. Merong nagtanong sa kanya, ang tanong sa kanya, General, sa panahon ba ng digmaan, natakot ka rin? May mga panahon ba, General Patton, na sa kasagsagan ng gera, ay huminto ka, umatras ka dahil natakot ka? Ito yung sagot sa kanila ni General Patton. Sabi niya, just before the important engagement, just before the battle, and even sometimes during the heat of the moment, sabi niya, I never take counsel of my fears. Sabi niya, hindi ko pinakikinggan, hindi ko tinatanggap
yung mga bulong sa akin ng takot. Yan yung kaya pala matapang, kaya hindi umaatras, kahit na kukonti na lang yung kanyang tauhan at mas marami na yung kalaban, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagsulong. Hindi sila sumusuko, hindi sila humihinto, dahil hindi niya pinapakinggan ang tinig ng takot. Amen? Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo, huwag kang makinig sa takot. Because halos wala tayong magagawa when we are under the spirit of fear. No? How little can be done under the spirit of fear. Kaya yan ang ginagawa ng kaaway sa atin eh. Talagang marami siyang gagawing nakakatakot sa buhay natin, lindol dito, lindol doon, no? Pagbagsak ng ekonomiya, korupsyon dito, korupsyon doon. Parang matatakot ka na, pwede pa ba? Ano ba mangyayari sa akin? Napaka-uncertain. And uncertainty, anxiety, and fear will paralyze us. Kaya sabi ni Rick Warren, fear is a self-imposed prison that will keep you from becoming what God intends you to be. Ang takot daw ay self-imposed prison. Kapag ang takot ini-entertain mo, yan ang magbibilanggo sa iyo. Nandun ka na lang sa, sa 4 na sulok ng kulungan ng iyong pagkatakot. At ang mangyayari, hindi mo magagawa kung ano yung gusto ng Lord na dapat mangyaring maganda sa iyo. Amen. Nagigets niyo po ba yung pinag-uusapan natin? Muli mong akbayan yung katabi mo. Dali. Damahin mo nga, may takot pa ba? Sabihin mo sa kanya, huwag ka nang matakot. Sino rito ang bago umuwi, isusuko niya na kay Lord yung takot na yan? Magiging malaya sa takot. Amen? Hallelujah. Dahil pag lumaya ka sa takot na yan, napagtagumpay mo yung takot na yan, you can move forward. You can move faster. Amen. Sino yung excited, malayo mararating niya dahil makakalaya siya sa takot? Amen. Isa pang malakas na palakpak kay Lord. Sanay kayo sa akin, 3 points lang, ngayon, inano ko na yun. Sabi ko, Lord, gusto ko na ngayon, babaguhin ko na dahil mag-the-next, yung New Year na eh. Ang New Year's resolution ko, hindi na 3 points, kundi 10 points. Parang ayaw nyo ng resolution ko Okay, buwasan ko na lang, 5 na lang, 5. Alright, sige, pang-4. Number 4, verse 5, 7, and 8. Sabi diyan, Joshua, no one will be able to defeat you. Ang ganda-ganda ng pangako, Just move forward. Sabi ng Panginoon sa kanya, no one will be able to defeat you. Pwede mo bang sabihin niya sa katabi mo, no one will be able to defeat you? Pwedeng may makapang-asar sa'yo. Pwedeng may makapanggulo sa'yo. Pero ang pangako ng Panginoon, walang makakagapi sa inyo. Amen? Sino ang gusto niyang katotohanan yan? Walang makakagapi sa atin. Woo! Nakakapang-inis, nakakapanggambala, pero sabi ng Panginoon, no one will be able to defeat you. Kahit asawa mo. Kung katabi mo yung asawa mo, tignan mo ng titigan mo, sabihin mo, not even you. Amen? Wala raw makakagapi sa atin. 3 natin. Sabi diyan, Joshua, no one will be able to defeat you for the rest of your life. Grabe. Sa buong buhay mo, walang makakagapi sa iyo. Sarap nun Sino yung gustong maranasan yan? Na sa buong buhay natin, walang makakagapi sa atin. Amen.
Sarap niyan. Tuloy natin. Sabi pa ng Panginoon sa kanya, no one will be able to defeat you for the rest of your life. I will be with you as I was with Moses, and I will never fail nor abandon you. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Verse 7, you will have overwhelming success in everything you undertake. Grabe, walang makakagapi sa iyo. At ano pa pangako ng Panginoon? Magkakaroon ka ng overwhelming success. Grabe. You will have overwhelming success in everything you undertake. Lahat ng gagawin mo, overwhelming ang tagumpay. Ang sarap panghawakan itong pangako na ito. Amen ba ron? Kung napapakinggan nyo si Lord through His Rhema message, alam kong meron ng nag-aapoy sa puso ninyo. Then verse 8, then you will enjoy incredible prosperity and success. Wow, grabe yung ginamit na adjective. Incredible prosperity and success. Ano nito? Ano ang implikasyon nito? Habang si Joshua nag-i-stay doon sa lugar, kasi nga nakukonfuse siya, namatay si Moses. Tapos ito sabi ng Panginoon sa kanya, Joshua, move forward ka. Kasi may nag-iintay sa iyong overwhelming success. Joshua, move forward ka because no one will be able to defeat you. Joshua, move forward ka because may nag-iintay sa iyong incredible prosperity. Ini-inspire ng Panginoon si Joshua. Binibigyan siya ng overwhelming reason to move forward kasi ang ganda-ganda ng mangyayari kung magpapatuloy siya. Amen. Alam nyo, lahat ng totoong sinabi na ito ng Panginoon kay Joshua, pakinggan ninyo, totoo rin yun sa bawat isa sa atin. Magpatuloy ka lang. Pakinggan ninyo ako. Don't just listen to me, listen to the voice of the Holy Spirit telling you, magpatuloy ka lang. No one will be able to defeat you. Magpatuloy ka lang. You will experience overwhelming success. Magpatuloy ka lang. You will experience incredible prosperity. Amen? Ang sarap, excited ako na makita itong mga kaharap ko ngayon. No, 5 years from now, 10 years from now, enjoying the incredible prosperity of God kasi nagpatuloy ka. Hindi ka sumuko. Amen. Amen? Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabi mo, exciting. When you think success, then you will taste success. Kasi ang number 4 na point natin, para tayo ay makapag-move forward, regard your victory. Meaning, ng regard, consider, think about your victory. Parang sabi ng Panginoon kay Joshua, magpatuloy ka, move forward. I want you to think, I want you to consider the success, the prosperity, the victory that I am about to give you. Isa sa dahilan kung bakit kahit ang dami-dami talaga naming pinagdaan ng antitinding mga karanasan nila Pastora, is I'm always looking ahead. Looking na ako sa victory. Tinignan ko na ito na matagal na. Sabi ko sa sarili ko, kung hihinto ako, sayang. Hindi ko mararanasan yung overwhelming success. Hindi ko mararanasan yung prosperity. Salamat sa biyaya ng Panginoon, tinulungan niya ako, kami ni Pastora magpatuloy. Amen? Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Ang mga Israelites, nagpatuloy sila sa kanilang progress at pag-move forward sa wilderness, even though they were surrounded by enemies. Grabe, habang nagmamarcha sila, alam niyo ba ginagawa?
Kaya nga galit ang Diyos sa mga Amalekites. Kasi yung ibang bansa, tinututya lang sila. Oh, saan kayo pupunta? Oh, mga hangal. Paalis-alis kayo sa Egypt. Saan kayo pupunta ngayon? Mamamatay kayo dyan sa wilderness. Kung ano-anong pinagsasabi sa kanila, maybe binabato-bato sila, no? Kinukutya sila, pero kakaiba ang Amalekites. Kaya galit ang Panginoon sa mga Amalekites. Gusto ng Lord i-annihilate sila. Kasi ang ginagawa ng mga Amalekites, habang nagmamarcha sila, paisa-isa dinudukot yung mga Israelita, pinapatay. Paisa-isa dinudukot, pinapatay. Alam niyo kung tayo yung nasa kalagayan ng mga Israelita, napakadaling sumuko eh. Ano mangyayari sa amin dito? Ang dami naming kalaban. Ang layo pa ng pupuntahan namin. May dagat na pula pa. Meron pang Jordan River. Tapos ganito pa ginagawa ng mga taga-ibang bayan sa amin. Kinukutya kami, binabato kami, pinahirapan kami, hinaharang kami. Lalo na mga Amalekites, dinudukot kami. Ano ang nag-udyok sa mga Israelita magpatuloy? What motivate them to continue moving forward? Alam nyo, ang nag-uudyok lang sa kanila yung word na promised land. Nagriring sa tenga nila yon. Sobrang naranasan nilang hirap sa Egypt. Mga bawang, sibuyas lang kinakain nila. Ngayon, they were looking forward to that victory, that promised land, to that prosperity. Kaya kahit anong hirap, tuloy-tuloy lang sila. Sige, laban lang, fight lang, magpatuloy lang tayo. Sapagkat tinitignan nila yung pangako ng Panginoon na promised land. Amen? That's the beauty when you are considering, when you are thinking the victory that the Lord is about to give you. Hindi ka mag-give up. Hindi ka magsusurrender sa laban. Magpapatuloy ka. Kasi yung prospect ng victory ay napakalaki at hindi kayang tumbasan at talunin ng present adversity. Ulitin ko yan ha. Yung laki, yung prospect ng victory, yung prospect ng prosperity is bigger than the present adversity. That's why they kept on moving forward. Kaya nga dapat alam natin yung mga promises ni Lord. Alam natin kung ano yung magaganda at matagumpay na gagawin ng Lord sa atin para hindi tayo manlumo at hindi tayo huminto. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hawakan mo yung kamay. Sabihin mo sa kanya, ang ganda-ganda at ang laki-laki ng katagumpayan na gagawin ni Lord sa iyo. Huwag kang titigil. Amen. Another example is si Jesus Himself. Sa Hebrews chapter 12, verse 2, basahin natin. Sabi diyan sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and He sat down at the right hand of the throne of God. Lagi na nating nababasa yan. No? Lagi na nating nagagamit yan. Pero, lagi rin nating nakakalimutan. Makikita natin dyan that even the Lord Jesus Christ, actually meron siyang choice not to continue. Meron siyang choice na to move forward. Alam niyo ba yon? Doon sa Gethsemane, the night before He was arrested, He was crucified, may battle siya eh. To continue or not to continue. Yung kanyang flesh, yung kanyang pagiging tao, kaya nga nag-pray siya, Father, if it is possible, let this cup of suffering be removed from me. Parang sinasabi niya, Lord, ayoko yung hindi ko ipagpapatuloyan, ayoko mamatay, ayoko mahirapan. Kaya pwede lang remove. Meron din siyang choice na umatras o tumigil. Biro mo, ano kayang consequence kung umayaw ang Panginoon?
Saan kaya tayo pupulutin ngayon kung si Jesus ay huminto at umatras? Pero anong sabi rito sa talata natin? For the joy, for the victory that was set before Him, He endured the cross. Nagpatuloy ang Panginoon, tinuloy niya yung kanyang misyon, tinuloy niya yung kanyang dahilan bakit pumunta sa lupa, mamatay sa krus ng Kalbaryo. He endured that. Bakit? For the joy, no, that was set before Him. For the victory that was set before Him. Alam niya kasi na pagka pinagpatuloy niya, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na mga tao ang makakakilala sa Kanya at maliligtas, hindi mapupunta sa apoy ng impyerno. Amen? Amen? Ikaw yon at ako. Yung tagumpay na maraming maligtas, yung tagumpay. Kaya nga, di ba, kahuli-hulihan niyang sigaw. Yan yun eh. Kaya sabi niya, this finish! Anong ibig sabihin nun? Completed, mission accomplished, victory. Kaya tiniis niya lahat, nagpatuloy siya. Hanggang doon sa kaliit-liitang detalye na pinapako siya, pinapalo siya ng latigo, nagkakandatalsika ng mga dugo, mga laman sa kanya, hindi niya tinalikuran yon, hindi siya umatras, nag-move forward ang Panginoon. Kasi nakapako yung kanyang tingin. He considered the victory. Sabi pa nga ng mga Bible scholars, habang nakabiti ng Panginoon doon, habang hirap na hirap siya, habang talagang antindi ng kanyang pinagdadaanan, may mga picture ng mga mukha natin na nagpa-flash sa kanyang isipan. Para sa kaligtasan ni Ron. Fixing ko to. Para sa kaligtasan ni Daniel. Tagumpay ko yun pag naligtas si Daniel. Para sa kaligtasan ni Jerel. Para sa kaligtasan ni Pinky. Para sa kaligtasan ni Shine. Para sa lahat ng picture ng mukha ng tao na liligtas niya. Natatanggap sa kanya. Amen? He endured the cross. Nagpatuloy siya. Kaya dapat may picture tayo ng tagumpay. You know the victory. You know the prosperity. You know the success na mararating mo at matatanggap mo kung magpapatuloy ka lang. Amen. Hawakan mo muli kami ng katabi mo. Sabihin mo, move forward. Sino rito ang talaga nagiging matibay na sasabihin niya, tuloy-tuloy lang, hindi ako susuko, magpapatuloy ako, malakpak ng malakas. Actually, marami pa akong example. Kaya lang, yung oras po natin ay limited. Ito na lang, last example natin sa point number 4. 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8. Worship team. 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8. Kayo nga magbasa. Nandiyan na ba? Multimedia. Okay, sabay-sabay tayong magbasa para talagang may diin. 1, 2, 3. Verse 8. Tingnan niyo po si Paul. Sinasabi nito ni Paul, nandun na siya sa, sa dulo ng kanyang buhay dito sa mundo. Anong sabi niya? I have fought the good fight. I have finished the race. Pag sinabing I have finished the race, I keep moving forward, going to the finish line. I keep moving forward. I have finished the race. Hindi ako sumuko, hindi ako huminto. Bakit ganoon kadeterminado si Paul? Bakit hindi siya sumusuko, hindi siya sumihinto?
Kasi sabi niya sa verse 8, and now the prize awaits me. Yun. He considered the victory. He regarded his victory. He was consumed doon sa kanyang desire na makuha yung prize. Pag sinabing prize, premyo yun para sa mga mananagumpay. Grabe yung vision ni Paul. Siguro araw-araw, oras-oras ng buhay niya, he was thinking about the prize. He was thinking about the future victory. Kaya alam niyo, maraming sumusuko sa atin. Pakinggan niyo ako, maraming sumusuko sa atin kasi hindi tayo overwhelmed by the future victory. We are consumed by the present agony. Andito ka lang lagi, ang hirap, walang makain, walang baon, walang trabaho, walang ganito. Yung hirap mo ngayon, puro dito. Kaya ka sumusuko. Si Paul, kung titignan. Happy New Year. Check. Amen. Ayan. Hindi tayo pwedeng mapahinto. Kahit anong panggulo ng kaaway, we will keep on moving. Because at the end of this service, there will be victory. Amen? Alam nyo, hindi tayo dapat mainis dyan, hindi tayo dapat ma-discourage dyan. Ako ang message sa akin yan, merong ginagawa si Lord. Kaya may ginagawa din ng kaaway. Amen? Amen po ba ron? Sige po, malakas na palakpak kay Lord. So si Pablo, nagpatuloy siya because sabi niya, and now the prize awaits me. Hinihintay ako. Amen? Okay, lastly. Hindi natin alam kung ang enemy ngayon o si Lord, pinatitigil na ako. Either of the two. Okay, number 5. Verse 5, 7, and 9. Sabi diyan, I will be with you as I was with Moses. Ito yung pinali, no? Ito yung pinali ng encouragement ng Lord kay Joshua to stand up, cross the Jordan River, march, move forward, go to the promised land. Ito yung pinakaano niya eh. Sabi niya, gagawin mo yan because I will be with you as I was with Moses. Kung si Moses nga, natawid kayo from Egypt, 40 years sa wilderness, nakarating kayo ngayon dito sa Jordan River, katapat na ng Jericho, malapit na sa Promised Land, ganong kahaba, sinamahan ko si Moses. Kaya nakatawid kayo, kaya nakapagpatuloy kayo. Kung paano kung sumama kay Moses, sasamahan kita rin. Amen? Amen? Hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Dali, hawakan mo yung kamay ng katabi mo. Sabihin mo, sasamahan ka ni Lord. Kaya pala dapat tayo mag-move forward. Di naman tayo magpapatuloy na nag-iisa. Amen? Dali, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mag-iisa. Akala mo lang yun. Pero sa pagpapatuloy natin, sabi ng Panginoon,
I will be with you as I was with Moses. Kung paano ko sinamahan si Moses, sasamahan din kita. Sarap niya. No, kaya walang dahilan para hindi tayo magpatuloy. Yung 4 pa lang na pinag-usapan natin kanina, more than enough na yon. Now, ito yung pinakamatindi. Pangako ng Panginoon, I will be with you as I was with Moses. And I will never fail nor abandon you. Hindi lang sasamahan no? Sabi niya, hindi kita iiwanan. Grabe, pwede tayong iwanan. Marami ng tao nang iwan sa buhay ko. Amen? Marami nang nagtaksil. Marami nang kumalimot. Marami nang nangako na, Pastor, pagka naka-abroad ako, patatayuan kita ng bahay. Ni poste ng palito ng posporo, wala. Kaya we cannot depend and we cannot rely on our fellow human. Kasi tao lang din yan, katulad natin. Amen? Pero si Lord, pangako niya, hindi kita iiwan. Sarap nun, ano? Amen? Sino nakakarinig no sa spirit niya? Binubulong sa iyo ngayon ng banal na espiritu, hindi kita iiwan. Amen? Then sa verse 7, be faithful to obey all the teaching that my servant Moses commanded you to follow. Verse 9, I am Yahweh, your God, and I will be with you wherever you go. Walang lugar na hindi kanya sasamahan. Walang pangyayari sa buhay mo na hindi ka sasamahan. Minsan kasi tinutulad natin ng Diyos sa kapwa natin tao. Sinasamahan tayo sa certain event ng life natin. Most of the time, sinasamahan tayo sa magagandang nangyayari sa buhay natin. Pero si Lord, ang pangako niya, sasamahan niya tayo wherever we go. Amen? Amen? Ano man ang pagdaanan mo, hindi ka iiwan ni Lord. 2 kayong makikibaka. 2 kayong haharap sa anumang sitwasyon nyo. Kaya 5, i-review natin, Number 1, forget your history. 2, pursue your destiny. 3, Pang-4, regard your victory. And number 5, trust your majesty. Pagtiwalaan mo ang iyong hari. Trust your majesty. Pangako niya, I will be with you. I will never abandon you. I will never fail you. Pag sinabing I will never fail you, anumang pinangako ko sa iyo, tutuparin ko yun. Hindi kita bibiguin. Amen? Sarap nun, no? Maraming tao na bumigo sa atin. Marami ng taong umiwan sa atin. Pero si Lord, magtiwala tayo dahil sabi niya, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo bibiguin. Lagi niya tayong sasamahan saan man tayo naroon. You just need to trust. Mahirap kasing magpatuloy kapag nawala na yung trust. Amen? Kaya dapat yan, buong-buo yung tiwala natin. You can only move forward bravely if you keep on trusting the Lord with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul. Amen? Pwede ba tumayo tayong lahat? Palakpakan natin si Lord habang tumatayo tayo. Thank you, Jesus. Are you thankful na ito yung mensahe na pinadala ng Diyos sa iyo sa umagang ito? If you are thankful, once again, isang masigabong palakpakan sa Diyos nating napakabuti. Now, ito po yung hamon ko. Kasi, every time na mayroong dinadalang mensahe si Lord, alam niya na yan eh. He knows our condition. He knows our situation.
Baka may mga ilan na sa atin dito na nakasabit na lang. Konting-konti na lang, bibitaw na. Mayroong mga ilan sa atin dito na hinahatak na yung paa, binubuhat na yung paa para lang makapunta sa cell group, makapunta rito sa gawain natin. Yung nasa brink of backsliding na. Yung gusto nang sumuko. Sana wala ritong mga eman at tsensa, spiritually speaking, or even literally speaking. Kung meron kang ganong karanasan, na wala ka na nakikitang hope, tandaan mo sana itong 5 points natin. Kaya ito pinadala ng Panginoon to restore your hope. Amen? Especially yung number 4 and 5. Always consider the victory. Always trust your majesty. Walang talo pag nagtiwala ka sa Panginoon. Dahil pangako niya, lahat ng magtitiwala sa akin, hindi mapapahiya. Isa ako sa katibayan, isa ako sa testimonya ng taong hindi napahiya dahil nagtiwala sa Kanya. Alam nyo ba na ang pagtitiwala sa Panginoon, ang isang napakalaking proof niyan, yung hindi ka susuko. Yung patuloy na magpapatuloy ka sa paglilingkod at relasyon sa Kanya. Yan ang totoong katibayan na ikaw ay may pananampalataya sa Kanya. So kung may mga battles ka ngayon, kung may mga uncertainties ka ngayon, kung may mga fear, kung may mga worries, kung may mga kinatatakutan ka, I want you to trust the Lord. Just like Joshua, he stood up, he crossed the Jordan River, and he kept marching even up to the promised land. Kaya among the Israelites, si Joshua lang at si Caleb nakapasok sa promised land kasi nagtiwala sila sa Panginoon. But the rest of the Israelites, they doubted, no? They don't believe sa Diyos na tumawag sa kanila sa Ehipto. So let's bow our head together. Let's close our eyes. Kung nag-minister sa iyo ang mensaheng ito at gusto mong makalaya sa takot, sa pag-aalala, gusto mong makalaya sa stagnancy, gusto mong makaahon na uli, makabangon at makapagpatuloy hanggang sa marating yung destiny at yung victory mo. The Lord is telling you, put your trust in me. Kung ikaw yon, taas mo nga yung kamay mo at sinasabi mo, yes, Lord, I am putting my trust in you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Jesus is mine. Thank you, Lord. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Thank you, Lord. I trust in God, Pwede mo bang sabihin niya sa Panginoon? my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, Come on, trust in my Him. Savior, Put your trust the one in Him. who will never fail. He
Jesus. who will never fail. He'll never fail. Once again, I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Gusto kong tawagin yung lahat ng talagang sa tingin mo, hirap ka ng magpatuloy. Habang ang bawat isa nakayuko nakapikit para bigyan natin ng daan, hindi mahiya. If you are struggling, if you are at the end of the rope, but today, gusto mong i-renew yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Alam niyo po yung mga malapit ng sumuko, pakinggan niyo kayo, malapit ng sumuko, sila rin yung malapit na sa victory. Kaya kung ikaw yon, talagang struggling ka, matindi ang battle mo ngayon, but you want to renew your trust in the Lord, pwede bang anyayahan kita habang ang lahat nakayuko, nakapikit? Come, I want to pray for you. Punta ka rito sa harapan. Ako at si Pastora, we will pray for you. Sasamahan ka ni Lord. Pangako niya, I will be with you. I will never abandon you. I will never fail you. I will be with you wherever you go. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Okay po, everybody close your eyes. Everybody bow your head. Yung gusto ng prayer for recommitment, putting your trust once again. Keep on moving forward. Come on. Put your trust in the Lord once again. He is waiting for you. Napakalapit mo na sa tagumpay. Don't be disheartened. Don't lose your hope. Isang hakbang ka na lang, kapatid. Yung matagal mo nang pinagpipray, andyan na. Huwag ka lang hihinto. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige, taas mo yung kamay mo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sabi mo kay Lord, I trust you. Savior, the one who will never fail. Yes. Never fail. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God, my Minister to your people. Savior, the one Strengthen them. who will Restore their faith. In the name of Jesus. Restore their faith. Renew. Renew. Oh, yes. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I
sought the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. That's why I trust Him. Yung anang ikaw mismo yung kanang kamay mo, lagay mo sa iyong ulo. Representing the touch, the hands of God. Jesus, I pray, Lord, right now, by the authority that you have given us, Lord God, as your prophet, as your man and woman of God, I ask, Lord, right now, pagdaluin mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa bawat isa na nakapatong ang kamay sa kanilang mga ulunan. And let, Lord God, revival and restoration and renewal of faith, Lord God. Let faith arise in the name of Jesus. Let faith arise in the name of Jesus. Let there be restoration, resurrection of dying faith in Jesus' name. Lord, lalabas ang bawat isa sa bulwagang ito na buhay ang pananampalataya. Pananampalataya ang kaya kaming i-carry through, Lord, even in the midst of great battles in life. Pananampalataya, Lord, na magdadala sa amin sa tagumpay, sa promised land. Panginoon, sa incredible prosperity, overwhelming victory. Thank you, Jesus. I pray, Lord, that this faith, restored faith, Lord, will enable us, Lord God, to step one more, further, longer, until we reach our blessed destiny. Lord, right now, I claim and I declare and I decree that your people right now will be rejuvenated, will be strengthened in their faith, Lord. And signs and wonders, supernatural things, breakthrough will experience by each and every one of us. Because we will trust you, Lord. Taas mo yung dalawang kamay mo. Sabihin mo, Lord, I trust in you. I trust in you, Lord. Hallelujah. Thank you. Sabihin mo sa Panginoon. He will never fail. You will never fail, Lord. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo talaga sa amin. Totoo yung sinabi mo, you will never fail us. You will never abandon us. Wala kaming gawain na
inabandon mo. Wala kaming pagtitipon na finail mo kami. You're always here. You're always ministering. You're always strengthening us. You're always restoring us, Lord. Napakabuti mo. Napakadakila mo. Can you please open your lips and let us all together thank the Lord. Sabi mo sa Lord, salamat. Salamat sa pagkilos mo. Salamat sa paggalaw mo sa buhay ko. Salamat sa pag-ayos mo sa puso ko. Salamat, Panginoon. Salamat po. Thank you, Jesus. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on. Shout it loud. Thank you, Jesus. Praise Him. Praise Him. Praise Jesus. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, we give you all the glory. We give you all the praises. Salamat, salamat. Purihin ka, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen and Amen. Malakas na palakpak para sa Lord.